tinatapalan mo ng pera yung mukha nila eh. Hindi nyo mabibili yung pamilya ko. Hindi ko sila binibili. Sana Habang nasa opisina si Bettina ay tinawagan siya na Irene na agad niyang sinabi na busy siya sa trabaho na kung may kalokohan na naman siyang ginawa ay wala siyang panahon para doon. Pinaliwanag naman na Irene na okay lang siya at wala siyang gulong pinasok na agad namang nagsorry ang ate niya dahil nasanay lang siya. Sabay tinanong niya kung bakit tumawag ang kapatid niya. Sinaad na Irene na may tanong lang siya na mahalaga sa kanya na hindi din niya alam kung papaano niya sisimulang magtanong sa ate niya. Sabay tinanong niya kung naranasan na ba ni Bettina na magkagusto sa isang taong kadiri kaya naloka ang ate niya. Sabay nagpalusot siyang may narinig siyang kwento sa katrabaho niya dahil nakikichika siya sa kanila. Sabay pinagsabihan niya si Bettina na kagaya niya bilang bagong COO ng GLC ay kailangan niyang matutong makarelate sa mga empleyado niya. Agad namang sinabi ni Bettina na never siyang nagkagusto sa lalaking kadiri dahil una sa lahat ay papaano niya magugustuhan kung kadiri yung lalaki na mas lalong naguluhan sa Irene kaya tinanong niya kung hindi niya type dati pero nagugustuhan na niya na agad sinaad ng ate niya na hindi niya magugustuhan kung hindi niya type. Humirit pa sa Irene na paano kung araw-araw na niyang nakakasama yung taong kadiri na binabanggit niya na inulit lang ng ate niya ang sagot niya. Sabay tinanong ni Bettina na kung gusto ba niya yung taong yon o hindi na nagpalusot pa sa Irene na co-worker niya ang tinutukoy niya pero sinabihan siya ng ate niya na alam niyang sarili mismo na Irene ang tinutukoy niya dahil hindi siya naniniwalang gusto lang niyang makichika sa mga co-workers niya sa hardware kaya napakamot si Irene at kinantsawan siya ng ate niya na nahihirapan na siyang mamili kung gusto niya o hindi na mas lalo na kung mai-inlove na ito na napatawa lang sa Irene dahil alam niya sa sarili niya na inlove na siya kay Snoop. Sabay sinabihan pa ni Bettina na kung pagbabasehan niya ang mga sinasabi ni Irene ay parang nababaliw na siya sa kaiisip kaya pinagsabihan niyang maghanap siya ng pagbabalingan niya sa nararamdaman niya at maghanap siya ng mas deserving na lalaki para sa kanya na hindi isang lalaking kadiri. Nang nasa ring naman na sila Bingo at Paulo ay kampante naman si Bingo habang kinakabahan na si Caroline na pasigaw niyang sinasabihan si Bingo na mag-ingat siya kay Paulo. Atake ng atake si Paulo pero todo iwas si Bingo na mas kinabahan si Caroline nang sabihin ng isang kasamaan ni Paulo na na-ospital ang isang nakalaban ng binata. Ang alam ni Bingo ay makakaya niya ang lakas ni Paulo pero matitikman niya ang malakas na suntok ng binata na mas matatakot at maiiyak pa si Caroline sa sandaling makikita niyang nakahandusay na ang binata sa loob ng ring. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagwawakas ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.